morning po mga kaparmer. Ngayon po ay nandito tayo sa ating kulungan ng mga sisiw dito sa likod bahay. Ito pong ating binobrooding ngayon po, mga pato at sisiw ng manok, sisiw ng pato. Ito din po mga sisiw ng pato. Pwede pong ihalo yung sisiw ng manok sa sisiw ng pato basta po magkakaedad sila. Pero obserbahan po natin kung hindi sila magtutukaan. Para sa akin po okay lang, kasi para po makatipid ng space. Hindi naman po sila nagtutukaan, sama-sama naman po sila pagkain. Hindi naman po nag-aaway. Ito naman po yung mga sisiw ng pabo. Yan po. Pinaghiwa-hiwalay ko po ng tig-lima-lima para hindi po sila crowded sa isang kulungan. Ito po, manok naman. Sisiw ng patok, manok, sisiw ng pabo. Ito, sisiw ng pabo. Ito po, sisiw ng manok. Ibinukot ko lang po ito dahil kawawa sila doon, hindi nakakakain sa kabila. Kaya dinala ko po rito. Doon po talaga, doon sa kabila ang yung pinag-aalagaan ko ng mga manok, pato, saka pabo. Ito po, mayroon po akong walong pang sabong. Hindi ko po nilalabas dahil maya po umuulan. Dito lang po sila nakakulong. Ngayon po yung ating lilinisin yung dumi nila. Kasi po medyo medyo kumakapal na. Kailangan po panatilihin nating malinis para po hindi sila magkakasakit. Kasi po pagka marumi, dinadayo po ng langaw. Pero kapag nahugasan po ito, mawawala po yung langaw. Saka mababawasan po yung amoy. Kahit po konti lang po itong mga sisiw dito, umaamoy din pagka hindi nalilinis. Ginagawa ko po rin itong paglilinis every other day. Hindi po pwedeng pakawalan ng mga sisiw ngayon dahil maulan po. Pag nabasa po sila, madali silang mamatay. Kaya ingatan po natin sila para po hindi masayang yung pagod natin sa pag-alaga. Kasi po kapag po nagkasakit sila, mamamatay. Kaya po agapan po natin, painumin po natin sila ng vitamins. Saka po kapag may nakita po tayong matamlay, gamutin kaagad. Huwag na po nating hayaang lumala.
Pag nakita pong ano, iba pakiramdam niya, painumin po kagad ng gamot. Ito po, wawalisin ko na. Ito pong ginagamit ko pong walis. Ano po ito? Yung sa lipa. Kaya yung sasa. Sa ibang lugar tawag po nila sasa. Pero dito sa amin, lipa. Ito po ginagamit ko para ano, mahaba. Kasi po yung walis na galing sa dahon ng yun. Okay naman po yun, kaya lang maiksi lang, hindi malayo ang maabot. Ito po yung walis ting-ting na galing po sa nyug. Ito naman po yung galing sa nipa. Yan po ang magkaiba. Yung pong galing sa nipa, mahaba. At saka matataba po yung ano niya, pinakating-ting niya. Po, malinis na. Ito naman po yung aking ginagamit na ano, gilingan ng dahon para po sa pandagdag sa aking pagkain na ano. Dito ko po ginigiling yung ano, dahon ng Madre de Agua, saka po minsan ipil-ipil, kaya mulberry. Ito po ang source ng tubig na panghugas. Ngayon po pupunta po tayo doon sa kabila sa aking ano, alagang mga pato, pabo, saka manok na native. Mayroon po ako ditong ano, 8 Texas na roster, saka mayroon ding 5 na bullets Texas din po. Ngayon po ay pupunta na tayo doon sa kabila.
po, aking kapitbahay. Nagbilag po sila ng ano, munggo. Buti po hindi umuulan ngayon. Ito po, naiipunan ng tubig itong daan pagka malakas ang ulan. Pero mabilis naman pong ano, mabilis mawala. Ah, walay. Iner. Balag lah. Alisin mo yung tubig ng batya. Ito po yung ano, flooring. Pinapataas po dahil kasi pagka malakas ang ulan, pumapasok ang tubig sa loob. Mas mataas po ang elevation ng lupa dito sa labas. Kaya po kailangan pong ano, taasan yung flooring para po lumampas dito sa ano, lupa, sa elevation ng lupa sa labas. Pagkahirap i-maintain po yung safety nila, lalo't nag-iisa po ako rito sa ano, nag-iisa po ako nag-aalaga. Wala akong makasama, kaya minsan hindi ko na po namomonitor lahat ng ano nangyayari. Yan po ang aking mga alaga. Namatay yung manok mo, sisiw. Yung isa nagdugo. Yan po ang mga alaga ko. Bigyan mo yung mga manok yung talog. Yan po, mayroong limang ano, mayroong 5 na nalunod na ano, sisiw. Meron po akong 16 na pabo, saka po 2 gansa. Pato po, marami. Ha? Yan po, nakalabas sila. Wala na akong mais na pang ano. Nabitin sila. Wala nang maipakain. Mamaya ulit. Kumain naman na po sila kaninang umaga. Ngayon po ang oras ay 11.
11:25 po ang oras. Ito po yung aking asulapan. Nawala po ng ano, nawala ang asula dahil po na-contaminated. Namatay po lahat. Kaya ito po, bubombahan ko ulit ng tubig at bibili po ulit ako ng panibagong asula na ilalagay para po mayroong pangdagdag po sa ano, patoka. Ngayon po magtatanggal po tayo ng ano, mga yung dahon ng saging para po malinis. Dapat po alisin po natin yung mga yung dahon, saka po yung mga medyo magulang na para po malinis. Yan po. Kailangan po malinis ang saging para po kapag namunga po magandang ibubunga niya, malalaki. Ito po ang ano, ginagamit kong panungkit ng ano, mayroon po siyang karit sa dulo.
Winilding ko po ito sa malit na tubo para po may pangsong kita ko sa mga natuto yung dahon, kasi napaka pangit tignan pagka maraming nakasabit-sabit. Saka ano yun, nakikipag-agawan pa yan po sa nutrients ng ano, para po sana kung walang mga natututo yung dahon, magko-concentrate na sa ano, paglaki ng bunga. Medyo mainit na po. Hindi ko po matatapos na dakunin ngayon. Mamayang hapon na lang po ulit. Kasi 11:34 na. Hanggang dito na lang po mga kaparmer. Please like, share and subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. At saka nagpapasalamat din po ako sa aking mga viewers at saka mga subscriber. Hindi ko man po kayo kilala ng personal. Karamihan po hindi ko kilala ng personal. Maraming salamat po sa inyong suporta. Happy farming po. God bless. Bye bye.